Giving is receiving. So, naniniwala po ba kayo doon? Na giving is receiving? Kumbaga, no? So, kumbaga, ito yun, no, ating talata ngayong umaga. Kumbaga, nasa Acts 20:35, ito yung pamamaalam ni Pablo doon sa mga pinuno ng iglesia doon sa Efeso. So, basahin natin. No? Kung gusto kong ikwento na lang sana, pero mas maganda kung basahin natin, mga kapatid, yung ating teksto ngayong umaga. Okay, basahin po natin, no? So, sabay-sabay po nating basahin, no? Nawain. Amen? Okay, sige po. Mula sa Mileto, ipinatawag ni Pablo ang mga matatandang pinuno ng iglesyang nasa Efeso. Pagdating nila ay kanyang sinabi, nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyong piling. Mula noong unang araw na ako'y tumuntong sa Asya. Buong kapakumbabaan at lumuluhang naglingkod ako sa Panginoon at nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo sa aking pagtuturo, maging sa harapan umadla ng anumang ikabubuti ninyo. So, maging Hudyo o Griego man, ay pinangaralan kong tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos, at manalig sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito, binalaan ako ng Espiritu Santo na pagkabilanggo at kapighatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayang dadaanan ko. Okay. So sabi po, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Nakisalamuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa kaharian. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, wala akong pananagutan kung mapahamak ang sinuman sa inyo, sapagkat hindi ako nag-atubiling ipahayag sa inyo ang buong layunin ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. Mula rin sa inyo'y may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon, itinagubilin ko sa kayo sa Diyos at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Ito ang makakapagtibay sa inyo at makakapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Hindi ko hinangad ang ginto, pilak, o pananamit ni numan. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. Purihin po ang Panginoon Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na muli kami ay pinagbuklod sa lugar na ito, O Diyos, upang kami po ay makarinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, mangusap ka sa amin, Panginoon, sa bawat isa na nandirito, at samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral at naway yung salita mo lamang, Panginoon, ang siyang aming marinig, ang aming masabi, Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos. Lord, turuan niyo po kami kung ano po ang nais niyong ituro sa aming mga buhay, kung ano po ang dapat na, Panginoon, sa kalooban niyo, Panginoong Hesus. And gabayan niyo po ako, Panginoon, lalo na magdi-deliver ng iyong salita, Panginoon. Nawa
puro katotohanan, Panginoon, ang siyang aking masabi, at mula sa iyo, Panginoon, ang siyang lalabas sa aking mga bibig, Panginoon. Lord, maraming salamat po at patuloy na ito po ay aming iniaalay sa iyo, Panginoon Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay po, pwede na po tayong maupo po sa ating mga upuan. Amen. Okay, so, hallelujah. Okay, napakaganda ng ating talata po, mga kapatid, no? Sa ating binasang kanina. So sa ating talata ngayon, no, yung kanina ngayong binasa natin, no, yung kita natin na si Pablo po. Ito po yung narinig naman natin, no, na ito po ay pamamaalam ni Pablo sa mga pinuno doon sa iglesia sa Efeso. So si Pablo, nabasa natin doon na si Pablo po ay Jerusalem. No, napapala siya kasi patungo siya sa Jerusalem kung saan inasahan niya siya ay hahagupitin, ibibilanggo, at marahil siya ay papatayin sa lahat ng bansang kanyang dadaanan. Amen? So, huminto sila sa Miletus at ipinatawag niya doon, no, ipinatawag ni Pablo ang mga matatanda ng iglesia sa Efeso. So upang makapagpaalam sa kanila sa huling pagkakataon. Kasi maaaring ito na yung last kita nila. So kaya nagpaalam si Pablo doon sa mga matatanda sa iglesia. So or matatanda ng iglesia. Okay? So mahalaga at masagana yung paglilingkod or yung ministeryo ni Pablo doon sa Efeso. No? Ito yung pinakamatagal niyang inistayhan. 3 years. 3 years, no? Or tatlong taon ng paglilingkod at paglago ng iglesia. Okay? So ang mensaheng ito ay para doon sa mga pinuno ng iglesia. Amen? So sa mga Kristiyanong may sapat, no, na spiritual, na gulang. So sa kanyang pamamaalam, mga kapatid, iniwan ni Pablo ang isang mahalagang salita ni Jesus. So ito po ay hindi nakasulat sa Ebanghelyo, hindi po natin makita ito sa four gospel, hindi po natin makita yan, pero yan po ay sinabi ng ating Panginoong Hesus. Hindi nakasulat. Kasi nga, kung isulat pa lahat ang ginawa ng Panginoong Hesus, kahit yung mundong ito ay hindi magkasya yung maisulat kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus. So yan po, hindi sinulat, pero ito po, dito natin makikita ito, higit na pinagpala. So, hindi yun nakasulat, no, yung sa Ebanghelyo, kundi dito lamang natin matatagpuan ang bagay nito, ang salitang ito, na higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen? So, naniniwala po ba tayo doon? No? So, madaling salita, mas mabuti ang magbigay kaysa tumanggap. Naniniwala ba kayo doon na mas mabuti ang magbigay kaysa tumanggap? Amen? So, ang pagtanggap ay hindi masama, mga kapatid. Baka ayaw nyo nang tanggapin pag may nagbigay sa inyo. Kasi may nagbigay sa inyo, tapos sasabihin nyo, mas pinagpapala daw po yung nagbibigay. Hindi po masama. Hindi masama yung tumanggap. Ang pagtanggap ay hindi masama, ngunit ang pagbibigay ay mas pinili at higit na pinagpapala. Amen? Maaring sabihin natin, pinagpala ako kasi nakatanggap ka. Pero ang sabi sa Biblia, mas pinagpala ang nagbibigay. So sa mundo natin ngayon, no, kumbaga tila salungat ito sa karaniwan. Amen? Ngunit ito ay totoo. So sino ba dito, mga kapatid, na sa atin? Sino ba dito sa atin nung bata tayo, nung bata pa sila ay gustong-gusto nilang makatanggap ng regalo? 'Di ba, nung bata tayo, gusto natin tanggap lang ng tanggap nung bata tayo. Lahat naman siguro ng bata gusto makatanggap ng regalo, no? Amen? Pero ngunit ngayong lumaki na tayo, mga kapatid, nasa hustong gulang na, mas masaya at mas nakakapagpapala ang makapagbigay. Amen? No? 'Di ba, mas nakakapagpapala, 'di ba, yung nakakapagbigay tayo nung tayo ay nandito na sa hustong gulang natin. Okay? So, lalo na tuwing Pasko, pag nakakapagbigay tayo sa ating pamilya, sa ating mga pamangkin, or maaaring baka may apo na kayo, or pamangkin na sa mga anak natin na nakapagbigay tayo, or maybe sa ating mga kaibigan. Di ba, nakakatuwa, nakakagalak, amen, na tayo ay nakakapagpapala
no, sa kanila dahil tayo ay nakapagbigay sa kanila. Amen? So, ang pagpapala, ayon sa Biblia, ay tumutukoy sa pagbibigay o pagtanggap ng pabor na mula sa Diyos. Amen? Kaya kapag tayo ay nagbibigay, mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos ay sumasa atin. Amen? So, mayroong, nalala ko, no, mayroong isang lalaki. Mayroong isang lalaking tumanggap ng mensahe mula, nag-pump up yung GCash. Tuwan-tuwa siya, no? Tuwan-tuwa siya, tapos sabi niya, you have received 1,000 pesos from your wife. No, kumbaga, nandun yung tuwa niya, tumalon siya sa tuwa, no? Tumalon siya, sabi niya, wow, napakabait talaga ng aking asawa kasi sinendan niya ako ng 1,000 pesos, no? Through GCash. Wow, ang bait talaga ng misis ko. Amen? So, sinabi niya dyan. So, pagkatapos daw ng 5 segundo lang, biglang sumunod yung message. Ngayon, may nag-message doon ulit. Nag-message ulit at sabi, please buy bigas, ulam, gatas ng bata, load, sabon, suka at bayad sa utang. So, napaupo yun siya. Tapos, no, parang bulong niya, parang sinabi niya sa isip niya, mas masaya pa palang hindi tumanggap or makatanggap. Mas masaya pa palang hindi makatanggap. So, amen? So, minsan, mga kapatid, ang pagtanggap, ang tumanggap ay may kasamang responsibilidad. Amen? Pero, sabi dyan sa ating talata, doon sa Acts 20 verse 35, makikita natin na ang pagbibigay, kahit may sakripisyo, ay mas mapalad. Amen? Dahil ito po ay pusong katulad ng kay Kristo. Amen? So, ngayong umaga mga kapatid, meron akong 4 na bagay na ating pagtatalakaya, no, na mas pinagpala ang magbigay kaysa tumanggap. Amen? So, ito po 'yon. So, ano po 'yon? Ano po yung 4 na 'yon? Ano yung 4 na bagay na mas pinagpapala ang magbigay kaysa tumanggap? Amen? So, una po, it is more blessed to give salvation than to receive it. Amen? No? Higit na pinagpapala ang magbahagi ng kaligtasan kaysa tumanggap nito. Amen? Isang napakalaking privilege, no, ang maligtas. Amen? Ngunit karangalan ang maghatid ng kaligtasan, lalo na doon sa mga nawawala, lalo na doon sa mga hindi pa nakakilala. Amen? So, kung walang nagbabahagi sa atin noon, saan kaya tayo ngayon? Amen? Kung hindi ka pinilit ng iyong kaibigan na magsimba, kung hindi ka kinulit ng iyong kaibigan or nana or tatay or ate or kuya mo na para magsimba, saan kaya ka ngayon? Saan ka kaya ngayon, mga kapatid? Saan ka kaya ngayon napupunta? Okay? No? So, ang sariling karanasan ng kaligtasan ay hindi natin ito malilimutan. Amen? At huwag talaga ninyong kakalimutan. Amen? So, ngunit mas dakila ang kagalakang makita ang iba na maligtas. Amen? Lalo na yung ating pamilya. Amen? Lalo na yung ating mga kaibigan. Lalo na yung ating mga kapatid. Amen? So, mas dakila ang kagalakang makita natin, no, yung iba na maligtas. So, sa mundong puno, no, dito sa mundo ng puno ng kaguluhan, puot, no, yung pagkamuhi, no, lalo na sa laban sa mga Kristiyano, so kailangan ng tao si Kristo, mga kapatid. Amen? Kaya ipanalangin nating maging aktibo tayo sa pagbabahagi ng ating pananampalataya. Amen? At ang pinakamainam na paraan doon, mga kapatid, ay ang pagbabahagi ng ating sariling patotoo. Amen? So, bakit po? Amen? Why it is more blessed to give salvation than to receive it? Because it strengthens our own faith. Amen? So, sabi sa Philemon, no, 1:6, I pray that the sharing of your faith may become effective. Amen? So,
Habang tayo nagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos, mga kapatid, no? Nagbabahagi tayo, ikinikwento natin sa iba kung paano tayo naligtas. Yun po ang nagpapalalim sa ating pagkaunawa doon sa Ebanghelyo. Kung lagi natin itong ibinabahagi. Yun yung parang nagpapalalim sa atin. Mas lalo nating nauunawaan yung gospel. Amen? No? Mas lalong lumalalim yung ating pagkaunawa, yung pagkaintindi, or pagkaunawa doon sa Ebanghelyo. Habang ito po ay ating ibinabahagi. Amen? So, at ito po ang magtutulak sa atin na tayo ay magre-rely lang talaga sa Panginoon Diyos. Amen? No? And magpipray pa tayo, lalo tayong magpipray, and lalo tayong magtitiwala sa Panginoon Diyos habang paglagi nating ibinabahagi ang salita ng Panginoon Diyos. Amen? Kahit saan, no, at lalo't na maging kaugalian na natin yon, na kahit saan, sino makita natin, kahit mukha lang siyang Pinoy, pero pag sagot pala niya is iba pala yung sagot niya. So, akala mo lang Pinoy. So, pero nilapitan mo kasi nga nandun na yung kasabikan mo na ibahagi yung Ebanghelyo. Dahil lumalim na ang iyong pagkaunawa doon sa Ebanghelyo. Kaya mo siya ibinabahagi. Maaaring hindi natin na ibabahagi kasi nga hindi pa natin sapat na naunawaan yung Ebanghelyo. Pero meron naman tayong mga training na pinagdaanan at pwede natin itong pasimplehin. Huwag nating pahirapan. Pwede nating iparanas sa Kanya or isabihin sa Kanya kung ano yung ating naranasan sa Panginoon personally. Amen? Kung paano ka binago ng Panginoon Diyos, kung paano siya nangusap sa iyo, pwede natin i-share yung bagay na yun. Huwag na natin pahirapan. Kasi kayang-kaya natin i-share yun kasi nga, personal nating naranasan. Amen? So, mga kapatid, mas lalong tatatag, no, or magiging mas malakas pa yung faith natin sa Panginoon Diyos pag lagi nating isinishare yung gospel. Amen? So, ano pa? Why it is more blessed to give salvation than to receive. No, than to receive it, no? Because it brings unspeakable joy. Amen? Sino ba hindi matutuwa, no? Amen? No? Because it brings unspeakable joy. Amen? So, sabi sa Luke 15:7, there will be more joy in heaven over one sinner who repents. Amen? Nung time na tumanggap tayo sa Panginoon Diyos, yung time na tumanggap ka sa Panginoon Diyos, libu-libong anghel ang nagdiriwang at ang nagagalak sa kalangitan. Amen? Amen? Kahit tayo lang isa. No? Kahit mag-isa lang tayo, marami ang nagagalak sa kalangitan. Amen? So, amen po mga kapatid, no? And those who lead others to Christ, yung mga nag-lead, nung na-lead natin or nadala natin sila sa Panginoong Jesus, sa Panginoong Hesukristo, mai-experience niya yon, yung heavenly joy. Amen? Yung heavenly joy, hindi yung dito na joy sa mundo, kundi yung heavenly joy. Pag naidala mo yung kaibigan mo, kapatid mo, kamag-anak mo, amen? No, sa Panginoong Jesus, mararanasan mo yung heavenly joy. Amen? And there is a unique blessing, mga kapatid, no? In seeing someone receive Christ through your witness. Amen? So, kumbaga unique blessing ito, mga kapatid. No, kumbaga nandun yung kakaibang joy, hindi lang siya yung pansamantala, no, na kasiyahan, kundi yung talagang unique na joy, yung fulfillment or spiritual reward. Amen? No, na iba talaga sa kahit anong bagay. Amen? And ito po ay special. Bakit po? Kasi ito po ay nagkakaroon to ng eternal impact. Amen? So, kumbaga nandun yung kumakita, no? Kumbaga tumanggap ang isang tao or kaibigan natin dahil nakita sa iyo ng tao na yon, no?
nakita sa iyo pag nakita sa buhay mo yung karanasan mo sa Panginoong Jesus, no? Yung testimony mo. Amen. So, kumbaga nakita niya sa sarili mo, sa buhay mo na ikaw ay namumuhay ayon sa Panginoong Jesus, sa Panginoong na namumuhay ka na talagang pinamumuhay mo kung ano yung nais ng Panginoon Diyos sa buhay natin, at doon siya na-encourage, doon siya tumanggap dahil nakita niya ito sa buhay mo. Di ba nakakatuwa para sa atin? Kumbaga, tinitestimony niya, kumbaga, natutuwa kasi ako sa kapatid na Maka kasi nakita ko sa buhay niya, and, kaya nakita ko rin yung Panginoon sa buhay niya, kaya talagang praise God, answered prayer siya sa akin, and nakita ko yung, and then siya tumanggap, at lalo na pag natumanggap siya, no, sa Panginoon Diyos, at nagpatuloy. Amen? So, mga kapatid, nakakatuwa, no, makapagbibigay sa atin. Kaya yun yung mga sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos na mapalad yung mga nagbibigay, no? So kung tayo nagbabahagi ng gospel sa iba, or binabahagi natin yung kaligtasan sa ibang tao, kumbaga nakakaranas tayo ng unique blessing or yung joy na talagang kakaiba. Amen? No? At hindi mauunawaan yun ng mundo. Amen? No? Kundi yung makakaunawa lang doon ay yung mga nasa Panginoong Jesus. Amen? So nakakatuwa na makita, no, natin na tumanggap ang isang tao dahil sa paggamit sa atin ng Panginoong Jesus, Panginoon Diyos. Amen? So maging magandang impluwensya tayo. Amen? Sa iba. Okay? So, yun sa pamamagitan ng ating patotoo, kumbaga pag-surrender natin sa Panginoong Diyos, no? Kaya rin sila nag-surrender sa Panginoon. Amen? And yung mga example natin, yung life example natin, kung paano tayo namuhay, paano kanya nakikita, okay? Paano kanya binabasa ayon doon sa iyong pagkilos. Ang tao, mabilis magbasa yan kahit naglalakad ka lang. No? Mabasahin ka talaga ng tao, lakad mo pa lang, paglabas mo pa lang, basang-basa ka na ng tao. Pero kung ang pagkilos mo ay ayon na sa Biblia, para na rin silang nagbasa ng Biblia. Dahil ang pinamumuhay mo ay nandito sa Biblia. Amen? So, mga kapatid, nakakatuwa at nakakagalak yon sa ating buhay, no? Pag merong mga taong tumanggap sa Panginoon Diyos dahil sa ating mga patotoo. Amen? At doon sa mga salita na narinig niya mula sa iyo. Amen? So, ano pa? No? Yung pangalawa po, it is more blessed to give of your material possessions than to receive them. Amen? Amen? Higit na pinagpapala ang magbigay ng ari-arian kaysa tumanggap. No? Makita natin kanina sa verse 33 to 35. Kumbaga tinuruan tayo ni Pablo, mga kapatid, na magbigay para sa kapwa. Ang mga Kristiyano. Amen? So, sa unang iglesia, nagkaisa silang ibahagi ang kanilang yaman. Okay? Kumbaga naalala ko noong pandemic sa Pilipinas. Nasa Pilipinas kasi ako noong pandemic eh. So maraming mga checkpoint. Maya-maya may checkpoint. Maya-maya may checkpoint pagdadaan. So, kumbaga mga volunteer sila. Kumbaga, ano ba tawag dyan sa kanila eh? Basta parang something volunteer or ano ba tawag dyan? Basta merong ano doon, tawag sa kanila. Ano yan? Basta mga ganun, volunteer. Basta ano sila, mga volunteer na doon, na nandun sila sa checkpoint. Although delikado kasi nga COVID, pero sila nandoon sa trabaho. So naalala ko nung pandemya sa Pinas, kumbaga nagluto ako ng puto, marami niluto ko puto. Parang galing din ako dito noon.
Tapos kakauwi ko lang, talagang timing na timing, pandemic talaga ng pag-uwi ko. So yun, nagluto ko ng puto, and then namigay kami with namigay kami ng ate ko, tapos namigay kami sa mga checkpoint. Ito, merienda nyo na, parang bumili din si mama. Dito bumili siya, parang binayaran niya, parang ganon. Tapos nagluto rin ako, tapos para ipamimigay din. So yun po, kumbaga namigay kami ng mga puto para merienda nila, pagkain nila ng mga nag-checkpoint doon, no? Amen. And then naalala ko rin yung mga guro, yung kasama ko, mga guro, mga teachers, nag-ikot-ikot kami, kumbaga nag-ambag lang kami ng pera, tapos binili ng mga bigas, pero binalot, mga ganyan. So pinamimigay namin doon sa mga medyo bukid-bukid. So, yung mga bagay na yon, no, lalo na sa atin na mga Kristiyano, ito yung sa atin, dapat ito yung ugaliin natin bilang mga Kristiyano. Amen? Dahil sa unang iglesia, ito po ang ginawa at itinuro ng kapatid natin na si Apostol Pablo. Amen? Tinuruan niya, no? Tinuruan tayo ni Pablo na magbigay para sa kapwa. Amen? So, ito na po na, hikayatin tayong magsakripisyo para sa iba. Amen? Magbigay tayo ng mga donasyon, or gusto niyo bang mag-donate ng dugo kung kinakailangan, no, o tulong, or no? Amen po mga kapatid. So ang yaman po natin ay maaaring ito po ay maging pagpapala. Maaari din itong maging sumpa. Yung ating yaman. Depende kung paano natin ito ginagamit. Amen? So, ang tunay na Kristiyano, ang may kontrol sa kanyang kayamanan o pera. Hindi kabaliktaran. Baka tayo kasi yung kinukontrol ng pera, parang lalagnatin tayo pag wala tayong pera. Parang hindi tayo talaga makakilos pag wala na tayong pera. Or kahit na marami tayong pera, pero dahil control tayo ng pera, mas gusto pa nating magkapera. Okay? So, ang pagiging kontento, mga kapatid, no, ay susi sa pagbibigay. Amen? Ang pagiging kontento ay susi ito sa pagbibigay. Amen? Kung talagang kontento tayo, or for example, ko sa pagiging kontento ay, for example, talagang kontento ka na tayo sa isang bahay, tapos meron kang 10 bahay. Sabihin natin, meron kang 11 na bahay, pero sinabi mong kontento ka na sa isa. Ang tunay na kontento, hindi ka mahihirapan na ibigay yung 10. Amen? Bahay na inano ko kasi mas malaki. No? For example na lang, ulit. No? Kung kontento ka na talaga sa isang pares na sapatos. Amen? Pero meron kang 10 pares na sapatos. Tapos may nangangailangan ng sapatos. Hindi ka mag-aatubili, hindi ka mag-aalinlangan na ibigay yung 9. Amen? Ipamigay yung 9. Amen? Yun yung ko sa pagiging kontento. Kung kontento ka na sa isang bagay, hindi ka mahihirapan kung ano pa yung kaya mong ibigay. Kung ano pa yung meron ka na ibigay. Amen? So, sa kabila ng mga kasaganahan, maraming Kristiyanong mayayaman. Hindi naman masama yun, mga kapatid. Sa kabila ng mga kasaganahan ng mga Kristiyano, baga nagkukulang tayo sa lalim ng espiritualidad dahil kinalimutan natin ang prinsipyo ng pagbibigay. Amen? So, ibinigay ng Diyos ang pinakamahusay sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Tanungin natin ating sarili, ano ba yung naibibigay natin sa Panginoon? Tanungin natin yung ating sarili ngayon, ano ba yung naibibigay natin sa Panginoon? Amen? So, bakit pa po? No? And why it is more blessed to give of your material possession than to receive them? Because
giving imitates Christ's generosity. Amen? No, sabi nga sa 2 Corinthians 8:9, though he was rich, yet for your sake he became poor. Amen? So, ito po, no? Wala naman pong sinabi na talagang Biblia na siya ang pinakamahirap. Ang Panginoong Jesus ang pinaka naghirap, no? Ibig sabihin dito, Jesus became poor by giving up his rights as God. Amen? And becoming human. Amen? So, give up niya ang kanyang yung rights niya as God. Amen? Para sa sake natin. Amen? Pero nung naging tao siya, hindi naman niya hindi niya isinuko talaga yung kanyang glory. Kumbaga, isinet aside niya his glory and his rights. Okay? Amen po, no? Nung siya ay naging tao. Okay? So, dahil sa atin, mga kapatid, kumbaga sinabi, no, he became poor. Amen? Bumaba siya. So, ano yung yaman niya sa langit? No, kung tutuusin, bakit ka pa bababain? No? Bakit pa tayo bababain ng Panginoong Hesus? Okay na siya sa langit eh. Ne? Bakit pa tayo niya bababain? Because tayo po ay mahal ng Panginoon Diyos. Amen? Kaya kaya niyang ibigay kung ano yung kailangan natin. Amen? So, Jesus gave everything for us. No? Hindi yun for personal gain, but out of love. Amen? So, pag tayo po, sa tuwing tayo nagbibigay materially, we reflect the generous heart of Christ. Amen? Kumbaga, tayo nga mga Kristiyano, kaya nga tayong tinawag na, sabihin natin, I am a Christian. Kumbaga, yung tiyan, ikaw yung tiyan, no? At nagiging Christian, magiging Christ-like tayo. Amen? So, mga kapatid, kaya marang ninanais natin na tayo ay maging katulad ng Panginoong Hesus. Amen? Kung ano yung pinakita ng Panginoong Hesus na example sa pagiging Kristiyano. Okay? So, habang tayo po ay nagbibigay materially sa mga ibang tao, kumbaga, marireflect doon yung generous heart ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, ano pa? It because giving stores up eternal treasure. Amen? Sabi sa Matthew 6:19, do not store up for yourselves treasures on earth, but store up treasures in heaven. Amen? So, alam naman po natin, earthly possessions ay mag-fade. Amen? Alam po natin yon. But, heavenly rewards last forever. Amen? Kaya huwag tayong mag-ipon dito sa lupa. Sa langit tayo mag-ipon, no? At isang bagay yon, yung ating pagbibigay. Pagbibigay sa mga nangangailangan. Amen? Habang tayo ay nagbibigay, tayo po ay nakakapag-impok sa langit. Habang tayo nakakapagbigay sa mga mahihirap, doon sa mga nangangailangan, tayo po ay nakakapag-impok sa langit. Amen? At doon po sa langit, walang magnanakaw. Hindi mabubulok yung ating mga iniipon doon. Hindi mananakaw. Hindi mawawala. Hindi mapapanis. Amen? Pero dito sa mundo, mapapanis or mawawala or makakalawangin yung ating mga iniipon dito sa mundo. Amen? So, giving to others is an investment in eternity. Amen? So, nandyan pa po ba tayo mga kapatid?
Okay? So, no, giving to others is an investment in eternity. Amen? So, habang tayo po, no, ay nagbibigay sa ating kapwa, kumbaga ito po, sa langit, kumbaga nag-i-invest tayo. No? Kumbaga, is an investment in eternity. Amen? Kaya, huwag tayong mag-ipon dito sa lupa, mga kapatid. Okay? No? Kundi, mas pinagpapala ng Diyos yung mga nagbibigay. Amen? And yun, at pagpapala na yon, ayun yung kumbaga naiipon sa langit. Doon tayo mag-ipon yung pang-eternal na treasure. Amen? Hindi yung nawawala na mga kayamanan. Amen? So, ano pa po, no? Yung pangatlo, it is more blessed to comfort others than to be comforted. Amen? So, maaaring mayroon naman talagang tao na parang gusto niya laging siya na lang kino-comfort. Mayroon ng mga tao talagang gusto nilang sila na lang ang sila yung laging iintindihin or i-cheer up, no? And sabi po mga kapatid na mas pinagpapala yung mga taong nagko-comfort kaysa doon sa kino-comfort. Okay lang ba sa'yo yun? Ikaw yung laging niyayaya na magsimba? Ikaw naman magyaya na magsimba. No? Okay lang ba sa'yo yun na parang ikaw lagi ginigising? Okay lang ba sa'yo yun? Ikaw laging tinatawag? No? Okay lang ba sa'yo yun na ikaw laging simba ka ngayon kapatid? No? Or kumbaga yung pag ganung bagay na yun, it's like it's encouragement. Yung bagay na yan, yung niyayaya natin siya. Kasi nga, hindi dahil para nandun ka lang, kundi mahalaga ka sa buhay niya. Kasi kaya ka ini-invite, kaya ka niya niyayaya. Kasi mahalaga ka sa buhay niya. Kaya ka nga kino-comfort eh. Amen? So, it is more blessed to comfort others than to be comforted. Amen? So, higit na pinagpapala ang magpalakas, no, or mag-comfort ng iba or mag-encourage ng iba kaysa tayo yung ini-encourage. Napakasarap naman talaga isipin na may nag-i-encourage sa atin. Pero mas pinagpapala, mga kapatid, no? Mas pinagpapala yung mga taong nag-i-encourage. Bakit po? No? Ang sinabi kanina sa Acts 20 verse 28, no? And 31 at sa 2 Corinthians 1 3 to 5. So ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan upang tayo rin ay makapag-aliw sa kapwa. Amen? No? So, encourage natin yung ating katabi na, patid, kunti na lang, kaya mo yan. Oo. Kunti na lang. Huwag ka mo nang pumikit. Kayang-kaya mo yan. Okay? So, no? Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan upang tayo rin ay makapagbigay aliw sa ating kapwa. Amen? So, marami sa ating mga pinagdadaanan, kunyari tayo, or mga hinagpis, or mga pagsubok sa atin, ay nawawala iyon kapag tayo po ay, kapag pinapatuyo, no, natin yung luha ng iba. No? Amen? Kumbaga tayo rin, nawawala rin yung ating hinagpis, no? Pag tayo po ay, pag pinapatuyo natin yung luha ng iba. Amen? So, kumbaga nako-comfort natin sila. Amen? Kaya mo yan, kapatid, no? Sa gitna ng kaguluhan at takot. Okay? So, mga kapatid, no? Lalo na, no, sa mga pangyayaring gumagambala sa ating bansa, kailangan nating tumigil sa panonood ng, kumbaga, yung mga hindi naman nakaka-encourage sa atin, yung mga balita, no, na hindi ko sinabing wag na kayong makialam, pero mayroon tayong mas dapat na gawin, no? Amen? So, aliwin, ano po yung bagay na yun, kundi aliwin yung iba. Okay? Huwag naman yung parang aliwin na parang yung bata na hagwa, yung hinahagwa niya. No? Yung ibig sabihin, yung i-comfort natin. Okay? Yung iba. So kasi ganito kasi yan, kapag nakikibahagi po tayo sa sakit ng iba, nababawasan
ang sarili nating kabigatan. Amen? Kapag tayo, no, kapag nakikibahagi tayo sa sakit ng iba, nababawasan 'yon. Nababawasan ang sarili nating bigat. Amen? Kaya huwag tayong umiwas, kapatid, no? Huwag tayong umiwas. Tayo dapat ay makilahok. Amen? Kumbaga, isang liham or mensahe, no, yung parang na encouragement is malaking tulong. Malaking tulong 'yon. No? Malaking tulong 'yon, hindi lang sa kanila, kundi pati rin sa atin. Amen? Kapag tayo yung bibigay ng encouragement. Amen? So why it is more blessed to comfort others than to be comforted? Because comfort builds community and strengthens the body of Christ. Amen? Lalo na sa atin na mga mananampalataya, no? Kumbaga, sabihin, no, pagod na ako sa life. Pagod na ako sa life ko. May ba kayong kakilalang gano'n na, pagod na ako sa life. No. Kumbaga, may sagot ng Panginoon Diyos diyan, mga kapatid, no? Kumbaga, maaaring sinasabi natin, pagod na ako, ayoko na. So, no, sasabihin sa iyo ng kaibigan mo, i-comfort mo ngayon, tara, simba tayo, tara, church tayo. Ha? Bakit? Bakit sa church? No, bakit church? So, no, kasi sabi sa 2 Corinthians 1:4, si Lord ang comforter. Amen? Si Lord ang comforter. Amen? Birahin niyo mga kapatid, may comfort ka na natatanggap, no, sa church, no, doon sa church, may kape ka pa, no, natimpla ni Pastor Jan. Kaso wala si Pastor Jan ngayon. No, congratulations. No? May kape pa, may masarap pa na kape. No, saan ka pa nun? Nako-comfort ka na, natitimplahan ka pa ng kape. Amen? So, maaari din yung mga comfort, kung maano din kayo sa pagko-comfort na correction, no? Comfort correction. Kumbaga parang, bro, napapansin ko, lagi kang late sa service. No? No, malaking bagay yan. Kino-comfort mo siya, parang, bro, parang napapansin ko, parang nalilate ka na sa service, minsan nawawala ka pa bigla, minsan sinasabi mo pupunta ka pero hindi pala, no? Minsan yun is comfort correction. Okay? Tapos minsan sasabihin niya, ay sorry po. Siyempre magsasorry yan. Sorry po. Galing pa po kasi ako sa quiet time or devotion, devotion time. Sabihin ng kaibigan mo na, sa kama, doon sa bed mo. Oo, quiet time. Kaya pala quiet time kasi tulog. So, 'di ba? Quiet time kasi tulog pa daw siya. Okay? So, mga kapatid, maaaring din yung mga comfort correction, no? Pwede din 'yon, no, mga comfort na kino-comfort natin yung ating kapatid, kaibigan, no, in correction. Amen? So, sabi sa Galatians 6:2, okay? Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Amen. Okay? So, kumbaga, habang kino-comfort natin yung iba, is na lumalalim yung ating ugnayan or yung ating pagkakaisa, no, in the body of Christ. Amen? Pag nako-comfort natin, no, yung iba or ating mga kapatid. Amen? So kumbaga doon din nagre-reflect yung love and compassion ng Panginoong Jesus pag nako-comfort natin sila. Amen? So, ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, ang tunay na Kristiyano ay hindi iniisip na hindi niya kailangan ang ibang kapatiran. Amen? Ang Kristiyano, mga kapatid, ay hindi niya iniisip. Ang tunay na Kristiyano ay hindi niya iniisip na hindi niya kailangan ang iba pa, ang ibang Kristiyano o yung kapatiran. Tandaan po natin, we are a one body of Christ. Amen? So, yung tunay na Kristiyano, hindi natin iniisip yon. Okay? Or hindi niya iniisip, no, na excuse siya
sa pagbibigay ng tulong sa iba. Amen? Amen? So, meron ka bang kakilala na kailangan niya ng tulong? Amen? Meron ka bang kakilala na kailangan niya ng comfort? Kailangan niya ng tulong? Meron ka bang kapatiran na kailangan ng correction or encouragement? Amen? Ano po dapat natin gawin, mga kapatid? Puntahan mo. Lapitan mo. Comfort mo siya, kapatid. Amen? Comfort in correction. No? Amen? So, ano pa po? Why it is, no? More blessed to comfort others than to be comforted. Because comforting others is mark of spiritual maturity. Sabi sa Romans 12:15, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Amen. No? So, kumbaga, nagpapakita ito ng maturity sa atin. And, kumbaga, hindi tayo nagiging selfish sa bagay na yon. Kasi, na-focus din natin yung ating kapatid, mga kapatiran, no? Kahit na, or nako-comfort pa rin natin sila, kahit na may pinagdadaanan ka rin. Amen. Kahit na tayo ay nasasaktan rin, nakakapag-comfort pa tayo sa iba. Amen? So, it's a kind of maturity. Hindi natin yung sinasabi, may kailangan ng tulong. Ako rin, meron din ako eh. Meron din ako eh. Meron din akong problema. Meron din kaming alalahanin. Meron din kaming mga problema sa bahay. Sure? So, yun ang pagpapakita, no, sa ating pagko-comfort natin sa iba. Kumbaga, tayo makikita doon yung ating spiritual maturity. Na kahit na tayo may pinagdadaanan, problema, or meron din tayong mga sakit na nararamdaman, is nagagawa pa rin nating mag-comfort sa iba. Nakakapag-encourage pa tayo sa iba. Amen? So, ang mature na Christian ay hindi po yan nag-aantay na i-comfort sila. Amen? They go and comfort. Amen? Sila yung nagko-comfort. Kumbaga, nasasaktan ako ngayon, sino kaya i-comfort ko? Di ba? May pinagdadaanan ako ngayon, baka merong nangangailangan ng comfort ko. Pero ikaw may pinagdadaanan rin. Okay? So, yun yung mga mature believers. No? Minsan kasi, madalas kasi sa atin, pag may mga pinagdadaanan, mag-a-isolate. Hindi ko kailangan ng kausap. Okay? Pero need mo dapat ng encouragement. Amen? So, ang mature na believers ay hindi nag-aantay na sila po ay i-comfort, kundi sila po ay aalis at mag-comfort niyan sila sa iba. At kayang-kaya nila yon dahil sila po ay mature na Kristiyano. Amen? Ano pa po? Last one. It is more blessed to give your life away than to selfishly cling to it. Amen? So sabi sa, so higit na pinagpapala ang mag-alay ng buhay kaysa sa makasariling panghawakan ito. So sabi sa doon sa 23 to 24, no, nung sa Acts. So inalay ni Pablo ang kanyang buhay alang-alang sa ebanghelyo. So tayo ba ay lubos na inaalay natin, no, inaalay sa Panginoon yung ating talento, oras, yaman, at yung ating katanyagan? No? Atin ba yung naiaalay sa ating Panginoon? Tayo'y tinawag, mga kapatid, na maging buhay na hain, no? Or tayo ay a living sacrifice, no? Tayo po ay tinawag, no, as a living sacrifice. Amen? Kapag inalay natin ang ating buhay sa Diyos, ang pagbibigay para sa gawain, ang pagbibigay para sa gawain niya ay nagiging likas.
ito. Amen? So, ang buhay po ba natin, no, ang buhay mo ba ay katulad ng reservoir or yung talagang yung container or yung sisidlan na nagbibigay, no? Yung tayo ba ay isang sisidlan or yung container na nagbibigay, or tayo ba ay isa lang sponge? Yung buhay natin is yung sponge, para lang sponge, yung sumisip-sip lang tayo ng mga pagpapala, pero hindi tayo nagbibigay. Puro lang tayo tanggap. Okay? Sa Biblia, ang tunay na pagbibigay ay laging kaakibat ang pagtanggi sa sarili. Amen? Si Kristo mismo ang nagbigay ng lahat. At ang buhay na mapagbigay ay nagbibigay karangalan kay Kristo. Amen? Kaya't ang mga Kristiyanong mapagbigay ay yun po ang mas pinagpapala. Amen? So, why it is more blessed to give your life away than to selfishly cling to it. Because giving your life away advance God's kingdom. Amen. So sa kaharian ng Diyos, no, or parang tayo nagpapalaganap, no, ng kaharian ng Diyos. Okay? Na i-expand natin yung God's rule and reign in people's hearts as they come to faith. Amen? So, grow in Christ and live under His Lordship. Amen? So, sabi sa Philippians 2:17, sabi diyan, even if I am being poured out like a drink offering, I am glad and rejoice. Amen. So, si Paul po, mga kapatid, ay talagang nandun yung kagalakan niya, in spending his life for others and for Christ. Amen? No? Nandun yung kagalakan niya na ibuhos niya ang kanyang buong buhay sa kanila, sa ibang tao, para turuan, puntahan, tulungan, amen, pangaralan, inialay niya at dun siya, no? Ayun yung kagalakan niya, no, nai-spend yung kanyang buhay sa kanila. At yun po ay ibinibigay niya na ang kanyang buhay sa kanila, no? Kumbaga, oras niya andun para sa kanila. Amen. So nandun yung kagalakan ni Pablo. So, no, sacrificing our time, energy, amen, and even comfort for others, mga kapatid, brings eternal impact. Amen? So ano pa? Why it is more blessed to give your life away than to selfishly cling to it. Because living sacrificially is a spiritual act of worship. Amen? So, kumbaga sabi sa Romans 12:1, sabi diyan, offer your bodies as a living sacrifice. This is your true and proper worship. So, ang tunay po na pag-worship, mga kapatid, ay hindi po yung about singing lang. No? Hindi po yung about ng pagpikit mo lang diyan, pagtaas mo lang kamay, or yung hindi lang po about diyan sa pag-awit natin. It's about surrendering your whole life. Amen? No? Yung talagang sinurrender natin yung ating buong buhay. No? Yung ating, kumbaga, hindi na tayong nasusunod, kundi ang Panginoon. Yun yung true worship. Amen? So, nabibigyan natin ng parangal or ng honor ang Panginoon when we give our lives away in love and service. Amen? So, ano yun? Nabibigyan natin ng kaluwalhatian, no? Nabibigyan natin ng glory, nabibigyan natin yung glory ang Panginoon. Na-honor natin ang Panginoon. Pag naibibigay natin yung ating buhay, no, sa ating paglilingkod, sa ating pagmamahal sa ating kapwa. Amen? So, ano pa po? Why it is more blessed to give your life away
to give your life away than to selfishly cling to it. Amen? Because it is the way of discipleship. Amen? So sabi sa Mark 8:34, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Amen? So, hindi tayo tinawag ng Panginoon na to comfort, but to the cross. Amen? And a life fully given to God is the life of a true disciple. So, hindi tayo tinawag ng Panginoong Hesus para sa kaginhawaan, kundi para din sa krus. Ibig sabihin ng krus, ibig sabihin kasi ng krus, yung kamatayan, no? Kumbaga, pag-deny sa ating sarili. Amen? So, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang tungkol sa pagpapala at kasayahan. Gusto ko maging Kristiyano kasi ang saya pala dito. So, hindi lang po tayo tinawag sa bagay na yon, kundi tinawag tayo ni Jesus sa isang buhay na handang magsakripisyo, umarap sa hirap, at tumalikod sa sariling kagustuhan upang sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? At yung pagtanggi sa sarili ay hindi madali, mga kapatid. Pero ito ang simula ng tunay na pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Amen? Kabaliktaran ito sa sinasabi ng mundo. Ang sinasabi sa atin ng mundo, follow your heart. Yeah, no, sinasabi ng mundo, follow your heart. No, mag-self-love ka. Okay? No? Sa halip, sinasabi ng Panginoong Hesus, itakwil mo ang iyong sarili. Itakwil mo ang sarili, itakwil mo ang iyong sarili. So, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay iwanan ang sariling plano, amen, layunin at kagustuhan. At hayaan ang kalooban ng Diyos ang siyang manguna sa atin. Amen? So, ang pagpasa ng krus ay araw-araw yan na desisyon. Hindi yan yung una mo lang sinabi. Kundi araw-araw yan na desisyon, mga kapatid. Yung pagpasan ng krus. So, hindi ito isang beses lang. Kundi araw-araw tayong tinatawag na magtiwala kay Kristo. Amen? So, kahit masakit, kahit mahirap, kahit hindi komportable, okay? Hindi ito para sa pansariling aliw, kundi para sa pagsunod. Amen? So, ang buhay na lubos na inialay sa Diyos, ay iyan po ang buhay ng tunay na alagad. Maraming gustong maging tagasunod ni Jesus, hanggat hindi ito nagre-resulta sa sakripisyo. Pero ang tunay na alagad ay hindi lang nakikinig kay Jesus, kundi ito rin po ay sumusunod sa Kanya. Kahit may krus na kailangang bitbitin. Amen? Or pasanin. So, alam naman po natin, yung krus po ay simbolo po yan ng, ang ibig sabihin, kailangan nating mamatay sa sarili. Okay? Mamatay sa pride. Mamatay sa kasalanan. Mamatay sa pagiging makasarili at sa mga plano nating hiwalay sa kalooban ng Diyos. Amen? So sa ganitong pagkamatay, doon natin makakamtan ang tunay na buhay na galing sa Kanya. Amen? So, kumbaga mga kapatid, paglagi tayong sa sarili natin, kung punong-puno tayo sa sarili natin, lagi na lang sarili natin, ito po'y magdadala sa atin ng emptiness sa ating sarili. Kung maalala nyo, mga kapatid, yung sa Luke 12:19-21, the rich fool hoarded his life and possessions but died without meaning. So ito po yung kabuuan niya, sa yung excuse me. So sa Luke 12:13-21, basahin natin, Sinabi kay Jesus ng isa sa karamihan, Guro, sabihin nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay niya sa akin ng bahagi ko sa mana namin. Sumagot si Jesus, Kaibigan, tagahatol ba ako o tagahati ng pag-aari ninyo? Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari.
At ikinuwento niya ang talinhaga na ito. So may isang mayamang may bukirin na umani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, ano kaya ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng ani ko. So alam ko na, gigibain ko ang mga bodega ko at magpapagawa ako ng mas malaki. At doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako, kakain, iinom, at magpapakaligaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili. Ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. Amen? No, maaari nga marami tayong mga na-achieve dito sa lupa. No, marami kang honor, marami kang natanggap na award, marami kang pero hindi ka naman pasado sa mata ng Panginoon Diyos. Hindi ka naman pasado sa paningin ng Panginoon Diyos. Okay? Kaya mga kapatid, kung puro tayo sa sarili natin, it leads to emptiness. Amen. So, kumbaga, yung mga bagay na nandito is yan po ay mga temporary lang. Temporary. Kung ano yung yaman na meron tayo ngayon, yan is temporary comfort lang. Yung mga hinigaan natin na bed ngayon, na mga ang lalambot, ang sarap pa itulog, mas masarap pang matulog kaysa magsimba. Yan po, mga kapatid, no? Yan po ay temporary comfort lang yan. Temporary comfort lang yan. Yan po ay temporary comfort lang yan. No? Kung hindi tayo pasado sa mata ng Panginoon Diyos. No? Yung mga bagay na nandirito, ito ay lagi nating sa sarili natin, no? Hindi natin nauuna ang Panginoon Diyos. Eternal din ang mapupuntahan natin. No? Pero eternal loss. No? Kumbaga magkakaroon tayo ng yung eternal loss, no? Mga kapatid. No? So para tayo po, mga kapatid, no, para tayo po ay hindi lagi yung sarili natin yung ating iniisip. Magkaroon tayo ng puso na katulad ng sa Panginoong Hesus. Amen? Isipin natin yung sinasabi ng Panginoon na mas pinagpapala ng Panginoon yung mga nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen? No? A life centered on self is a wasted life. Amen? Puro tayo sa sarili natin. Papahinga muna ako. Okay? Puro tayo sa sarili natin. Yan po ay nakakapagpahinga ka nga, pero yan naman po ay magdadala sa atin ng pagkakaroon na magiging empty tayo. Amen? Kasi lagi tayo sa ating sarili. Puno tayo ng ating sarili. Amen? So, it is more blessed to give salvation than to receive it. No? Mas mainam na tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. At yun yung pinakamainam na paraan, yung ibahagi yung ating sariling karanasan sa Panginoon Diyos. Amen? And it is more blessed to give of your material possessions than to receive them. Okay? Mas mainam yung maibigay natin, no? Kung sino yung mga nangangailangan, kung ano yung meron na sobra tayo, no? Pwede nating maibigay sa kanila. Amen? Kasi, amen? And it is more blessed to comfort others than to be comforted. No? Ang mature na Christian ay hindi nag-aantay na sila po ay i-comfort. Amen? Mas ikakaiba ang kagalakan kung kahit na, no, kakaiba ang kagalakan na kahit na kapag tayo nakakapag-comfort, kahit na tayo ay merong nararanasan din na kapighatian or mga problema. Amen? So, it is more blessed to give your life away than to selfishly cling to it. So, isipin po natin, mga kapatid, no, na
yung mga bagay na nandirito ay mga panandalian lang. That is a temporary. Amen? So, anong uri ka ng tao, kapatid? No? Tanungin mo yung kapatid na katabi mo, anong uri ka ng tao? No? Ikaw ba yung gustong tumanggap o yung masayang magbibigay? Amen? Yun po yung, ano natin, no? Ikaw ba yung taong gusto mo lang tumanggap o yung masayang magbigay? Amen? So, mga kapatid, kung gusto mo magbigay, lumapit ka sa Panginoon, lumapit ka at tumanggap. Amen? Lumapit ka at tumanggap dahil hindi mo maibibigay ang wala sa iyo. Amen? At pagkatapos, umalis ka na may layunin at magbigay. Amen? Yun yung tinuturo sa atin ngayon, mga kapatid. Tayo po ay magbigay sa ating kapwa, kung sino man yung may mga nangangailangan. Kung kaya nating tumulong, lalo na sa ating pamilya, lalo na doon sa ating mga kaaway, no? Pwede natin yung bigyan, no? Ako pa, ano din yun, yung love natin, no? Mahalin natin yung ating mga kaaway or yung mga umuusig sa atin. Okay? So, amen po mga kapatid, mas pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap.